maiuwi na si former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Sana po totoo, uwi na Tatay Digong, masaya nilang mga mamamayang Pilipino ang isip at puso kahit ganito na ang Pilipinas. Dumadami na mga kawatang sindikato, lumalawak at tumitibay, bahala na si God. It's clear the arrest and sending former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague, Netherlands is illegal. It's clear the kidnapping by the Marcos administration politically motivated to eliminate opposition leaders. Marcos resign. Thank you Lord, kahit paano may magandang balita para kay Tatay Digong. Tama at dapat lang ginawa ni Tatay Digong para sa bansang Pilipinas. Si Bongbong Marcos Romualdez at mga aso nila ang dapat ipakulong at itapon sa labas ng bansa. Sila ang mga totoong demonyo at hudas ng Pilipinas at sila ang nagpapahirap sa taong bayan. Bayani si ex-President Rodrigo Roa Duterte, napakaraming nagawa at sana siya na lang ang presidente habang nabubuhay para tahimik ang Pilipinas at maginhawa sana ang buhay ng mga Pilipino tulad ng sa Davao, hindi tulad ngayon na walang budget ang Pilipinas dahil nanakaw na at nanakawin uli ngayong 2026, sayang. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One TV Philippines. Good news po ito para sa mga DDS na kasama ko. Yung ICC na desisyon kahapon, hindi nila pinayagan na palabasin si Tatay Digong. Ito ngayon, Supreme Court natin kumilos na sa matagal ng petisyon ng habeas corpus petition. Ang Korte Suprema na ang gagalaw magdesisyon na kung pwedeng pabalikin si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ito, the Supreme Court has ordered Malacanang and key cabinet officials to respond to a habeas corpus petition seeking to secure former President Duterte's return from ICC detention. Officials have 30 days to file their memoranda. Wow! So, huwag po tayong malungkot mga ka-DDS. Temporary setback lang yung decision ng ICC. Ito, for a long time, bakit ngayon pa umaksyon ang Supreme Court? Di ba? Itiniming na paglabas ng decision ng ICC Appeals Chamber na hindi pwedeng palabasin. Biglang naglabas ang Supreme Court. Akala ko hindi na nila aaksyonan ito eh. Ngayon aaksyonan na. So ako, may pag-asa pa. Dahil sana dito na tayo mananalo. Sana magdesisyon ng Supreme Court nga produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Patay sila ngayon. Ito, NBank. NBank decision ito basahin ko lang yung the matter of the petition for writ of habeas corpus. Sebastian Duterte petitioner. Ang mga respondents, yung mga inuutusan na mag-submit ng kanilang sagot. Number 1, Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary, o si Recto na ito ngayon. Boyeng Rimulya in his capacity as DOJ Secretary. So, Vida na ngayon, Vida. Si John Vic Rimulya in his capacity as DILG. Si General Romel Marbel in his capacity as Chief PNP. So, nartatis na ngayon. Ito, si General Torre in his capacity as CIDG Commander. Ano pa? Honorable Minardo Guibarra in his capacity as Solicitor General. So, iba na. Ano pa? Ito, si Enrique Manalo in his capacity as Foreign Affairs Secretary. Iba na ata ngayon. General Romeo S. Browner. Naku, kasama. General Browner. In his capacity as Chief of Staff. Then, Yusek Alcantara in his capacity as Director General of Philippine Center on Transnational Crime. Mga piloto kasama, Captain Johnny Gulya and Captain Elmo Sigubia. Yan, yung mga pilotong nagdala kay Tatay Digong sa sasagot sila ngayon within 30 days. At after that, ang desisyon na ng korte magdidesisyon. So, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Medyo nakakadismaya, but wala tayong magawa. The court has decided. Let's respect the decision of the ICC. In the same manner na ang Duterte family nagbigay na ng statement na
they respect it and they will continue to coordinate o ano. Basta, tuloy lang ang laban. Basta ako, this is a blessing in disguise. Bakit? Yun ang tanong ko. Bakit ngayon pa kumilos ang Supreme Court? Meron bang kinalaman doon sa pag-deny ng ICC Appeals Chamber? Ano? Haka-haka ko lang ito, ha? Wala akong basihan. Opinion ko lang ito na, yun yung i-release, ha? O, sina, kami na. Sa Supreme Court, kami na ang magdesisyon. So ituloy po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Mayroon nga akong nakitang post. Sino ba yung nag-post? O statement. Si dating DA Secretary Manny Piñol, sabi niya, kinamumuhian o kinagagalitan ng libo-libo lang, ba't minamahal ng milyon-milyon? Yan po si Tatay Digong natin. Naniniwala ako na mas maraming Pilipino na sumusuporta o naniniwala sa magandang ginawa ni Tatay Digong kapanahonan niya. Hindi siya perfecto. Meron ding mga kapalpakan. Wala namang presidenteng walang kapalpakan. Kaya lang, to me, kaya DDS ako, hindi ko ikinakaya. I am a diehard Duterte supporter. Hindi ko pa na-meet ng personal si Tatay Digong. BP Sara, yung mga magkakapatid, wala talaga as in. Istandi lang ang nakapalitrato ko kay Tatay Digong nung nagbisita ako sa Davao 2018 ata yun, 2019. Natulog kami sa isang hotel sa Davao, may standi siya doon. Di palitrato ko sa kanya. Yan lang. So bakit ko siya sinusuportahan? Dahil nakita ko, good governance. Kitang-kita nyo naman sa Davao. Oh, sa buong bansa, umaalis ang mga investors, foreign investors. Ang Davao, baliktad. Doon nag-i-invest ang mga negosyante, local or foreign investors, pumupunta sa Davao dahil sa good governance. Naniniwala ko na maganda ang kalidad ng pagserbisyo ng mga Duterte. So, sana, ito na. Answered prayers natin ito na ang ating mismong Supreme Court na ang gumalaw para desisyonan yung petition na pabalikin, buhay, produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng News 5, 51 minutes ago. Title, Walang Batayan para Palayain si Duterte. Si Attorney Cristina Conte, ang abogada ko noon ng mga alleged victims panahon ng kampanya ng Polvoron, nagbigay ng pahayag, prediction. Halos sigurado siya, or 99% hindi makakalaya si Tatay Digong. Kumpiyansa, o 99% sure raw si International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na hindi kakatigan o ibabasura ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na hindi palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post, iginiit ni Conte na hindi kinontest o tinutulan ng kampo ni Duterte ang reasonable basis to believe na maaring nakagawa nga si Duterte ng crimes against humanity. Sa halip, ay ibinabase ang request sa physical at mental health ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, malinaw raw sa mga desisyon ng International Tribunal na kahit posible lamang maaring may tuturing na flight risk si Duterte. Wala pang suspect o akusado sa ICC na grinantan ng interim release sa mabigat na kasong crimes against humanity sa ganito kaaga ng proseso. Maingat ang korte na hindi magiging exercise in futility ang anumang gagawin nito ayon kay Conte. Okay? So, ayan. Dagdag na statement ng abogada. Dahil sa matibay na factual at legal findings ng pre-trial chamber, walang dahilan para baliktarin ang desisyon nila noong September na hindi i-grant ang interim release. Okay. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. $4,700 ang nag-react. Tingnan natin ha. 1,600 lang ang nag-like. 1,500 ang tumatawa. 1,100 ang galit. So, halos
70% ang naniniwala na makakalabas si Tatay Digong. So, ibig sabihin, talagang mas maraming netizens na nagsisimpatya kay Tatay Digong. Ilang oras na lang? Anong oras na ba ngayon? Alas 2:36 na. Alas 5. So, mga 3 oras na lang. Ako, hindi ko nabantayan yung mga basis bakit hindi pinayagan ng pre-trial chamber yung pag-release kay Tatay Digong. Ngayon, ang grounds ng defense, bakit sila nag-appeal sa chamber is yung physical and mental health na ng Pangulo. So, tingnan natin. May nabasa akong post. Sino pang nag-post? Dadalawa pa lang ang nabigyan ng interim release ng ICC. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Kailang para most African countries. Dadalawa pa lang ang napagbigyan. So, baka pangatlo si Tatay Digong. Di ba? So, yung pagdasal po natin, there's nothing, walang imposible po sa prayer. Kaya lang, ito hindi natin alam anong desisyon, but let's prepare ourselves. Kung hindi mapagbigyan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yung post ni Atty. Guanzon kanina, 3 senaryo eh. Unang senaryo, pagbigyan ng korte, makalabas si Tatay Digong, sabi niya, lalong lalakas ang hatak ng mga Duterte. Pag hindi naman mapagbigyan, mas lalong maraming tao na magagalit. Kasi nga, considering yung edad, kalagayan ni Tatay Digong. So, lose-lose. Okay, walang win-win, lose-lose. Whatever ang desisyon ng ICC ngayon is disadvantage ang gobyernong ito, ni Marcos Jr. Parang, ang illustration ko dyan is, parang kumuha siya ng martilyo at pinukpok ang sariling ulo sa ginawa nilang ito. Kasi nga, lalo nilang pinalakas ang mga Duterte. Ang purpose nila siguro, baldahin ang mga Duterte. Dahil takot sila na magpresidente ang isa na namang Duterte sa 2028. Kaya lang, mahina yung calculation nila, yung political analysis nila na kulang. Lalong nagpalakas. Tingnan nyo nung election, nung midterm. Mindanao and Visayas, lumabas talaga ang galit ng mga Bisaya, mga kapatirang Muslim. So, nagkaroon ng mas malakas na political base ang mga Duterte dahil sa nangyari kay Tatay Digong. Yun ang pagkakamali nila. And then, the worst scenario, according to Atty. Guanzon, kung may mangyaring masama kay Tatay Digong, nakunod, palayo sana. Parang, sinay niya example, panahon ni Cory Aquino nung namatay siya ng dahil lang sa sakit, o anong nangyari? Di, nagpresidente ang kanyang anak. Mga ganun. Leni Robredo, nung nadisgrasya ang kanyang asawa na si Jesse Robredo, nung nangyari, sumikat si Leni, kaya naging vice president. Mga ganun. Kaya, kahit anong mangyari kay Tatay Digong, talagang talong-talo itong administrasyon ito. So, let's pray.